click Tools, then click Active Directory Users and Computers. Double click ang domain sa left side ng ating window. Then right click natin ang domain. Select and right click. Then new organizational unit. So ang organizational unit folder na ito ay ang grupo or department na kinabibilangan ng ating user na gagawin mamaya. So dito ilalagay kong example is accounting unit. Then click OK. Then gawa pa tayo ng isa pang organizational unit para sa isa pa nating user. Ganon ulit ang gagawin. So dito ilalagay ko registrar unit. Then click OK. So meron na tayong dalawang existing na organizational unit. Ngayon naman ay gagawa tayo ng mga users. Double click lang ang ating domain. Then punta tayo sa user folder sa pinakailalim. Then right click natin ang administrator. Then click copy. Dito ilalagay natin ang mga details ng ating user or ang specific na tao na gagamit ng ating computer. So first example, ilalagay ko si Zaldi sa name. Then surname niya is or ang last name niya is Ko. Middle initial or middle name is optional lang. Hindi ko muna lalagyan ng middle. Then dito ilalagay natin ang login credential ni Zaldi. So mamaya maglalagin si Zaldi ng kanyang account. So ito ang ilalagay niya sa login credentials. So ilalagay ko lang dito is simply lang Zaldi. Okay, so ang buo niyang pangalan sa domain is Zaldi at lnvs.com. Then click next. Then password, ilagay natin ang password ni Zaldi. So ilalagay ko lang dito is QWE123 shift 123. Then confirm password. Then check user cannot change password and password never expires. Pag okay na, click next. Finish. Tapos gawa ulit tayo ng isa pang user. Right click ang administrator, then copy. Then dito ilalagay ko si Bryce. Tapos apelido niya Hernandez. Tapos login credential lang niya is Bryce. Click next. Then password niya ganun pa rin.
QWE 123 shift 123. Confirm password, ganun din. Check, then click next. Okay, so may users na tayo. So gagawin natin is ipasok natin ang mga users na to sa ginawa nating organizational unit kanina. So from users na folder, open muna natin ang users na folder. Hanapin natin yung dalawang user na yon. Okay, usually napupunta sila sa ilalim. Una si Zaldi muna, ilagay natin sa accounting. So right click si Zaldi, cut. Then open natin ang accounting na folder. Then paste. Click yes. Okay, nandiyan na si Zaldi. Balik tayo sa users. At ganun din ang gawin natin kay Bryce. I-cut natin siya. Click, right click, cut. Click ang registrar na unit, then paste, then click yes. Ayan, nasa loob na sila ng ating organizational unit. Hanggang dito lang muna, and let's proceed to the next episode.